headline sa Pasada Balita ngayong Biyernes, 27 na sa buwan ng Marso 2026. Pasada Balita. Suspensyon o tapyas buwis sa langis, posibleng sa kalagitnaan pa ng Abril maramdaman. Pasada Balita. Presyo ng karneng baboy nanganganib sumipas sa 500 pesos kada kilo dahil sa Anli Big Time Oil Price High. Pasada Balita. China bukas sa posibleng joint energy exploration sa Pilipinas. Pasada Balita. Mga pribadong ospital na may meligro na ring magtaas ng singil. Pasada Balita. VP Sara posibleng magpasaklolong muli sa Supreme Court kaugnay ng kanyang impeachment. Sal-e ng pangalawang Pangulo isusumiti na ng Ombudsman. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan, PhilExport, suportado ang pagtapyas o pagsuspende sa excise tax sa langis. Pasada Balita. Sa balita sa ibahing dagat, Malaysian vessels pinahintulutang dumaan sa Strait of Hormuz ng Iran. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Celtics pinatahimik ang Thunders sa 2025-2026 NBA regular season. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, saluyot. Meron pa ba nito? Maganda nga ba para sa kalusugan ng balat, mata at dugo? Ating alamin. Pasada Balita. At sa showbiz, Asia Songbird Regine Velasquez, plano ng magretiro sa showbiz. Huling concert, pinaplano na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. San mainit na umaga na Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po inyong tagapagitid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. Ngayon, pasundaan na natin ang detalye ng mga nagpapagang balita. Pasada Balita. Pinakamaaga ng petsa para mailabas ang executive order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pagsuspinde o pagtapyas ng excise tax sa petrolyo ang Abril 12 o 13. Pagdinig ng Senate Protect Committee, ipiniliwanag ni Finance Undersecretary Carl Aldriano na mayroong 15 araw publication bago maging epektibo ang nilagdaang Republic Act 12316 ni Pangulong Marcos. Ayon kay Yusek Adriano, magpupulong na ang Development Budget Coordination Committee ngayong araw para makapaglabas ng rekomendasyon sa susunod na linggo. Batid na una na rin sinabi ni Senators Bam Aquino at Lon Legarda na dapat mabilis ang pagpapatupad ng nasabing batas, gayong minadali rin ng Malacanang ang Kongreso na ipasa ito. Pasada Balita. Dapat sundan ng sama-samang pagkilos ng buong pamahalaan ng pag-amin ng administrasyon na mayroong krisis sa bansa matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National State of Energy Emergency. Ayon kay Senador Rizzo Ontiveros, bagaman napunta sa tamang direksyon ang naging hakbang ng Pangulo, malinaw na hindi ito sapat kung wala namang agarang ayuda na mararamdaman ng mga Pilipino. Iginit ni Ontiveros na makabubuti rin anyang suportahan ng Malacanang ang inihain niyang panukalang 52.8 billion pesos supplemental budget bill para sa assistance programs gaya ng expanded subsidy sa mga tsuper, agricultural subsidy sa mga magsaka at mangingisda, at repatriation and reintegration para sa mga overseas Filipino workers. Maliban dito, binigyang diin ng mambabatas ang pagpapanagot sa mga nanamantala sa kasalukuyang krisis, partikular ang mga kaso ng hoarding, profiteering at supply manipulation ng mga produktong petrolyo at sa hanay ng mga power plant operators. Pasada Balita. Naniniwala naman ang isang senador na patunay ng genuine commitment ng Pangulo ang paglagda sa batas na magsususpinde o magtatapya sa excise tax sa langis para matulungan ng mga Pilipino sa kabila ng patuloy na pagtaas ang presyo ng mga produktong petrolyo.
Ayon kay Senator Jinggoy Estrada na co-author ng nasabing batas, kailangan talaga ang mabilis na aksyon ng pamahalaan lalo't apektado ang lahat ng krisis sa ekonomiya. Kahit na bilyong piso ang posibleng mawawala sa revenue ng pamahalaan sa pagsuspinde o pagbawas ng excise tax sa langis, mas mahalagaan niya ang kapakanan ng mga Pilipino sa ganitong uri ng panahon. Parito, binigyang diin din ng Senador ang kahalagahan ng pagpapanatili sa galaw ng ekonomiya para matiyak na hindi tuluyang mababaon sa hirap ang mga Pilipino. Pasada Balita. Sa oras na 8 makalipas ang ika-6 na ng umaga sa iba pang paksa ng mga balita, nagbabala ang Department of Agriculture na posibleng sumipa sa mahigit 500 piso ang kada kilo ng karneng baboy. Dahil sa patuloy na pagtaas ng gastos sa krudo, bunsod nga ng sigalot sa Middle East. Ayon sa DA, maaaring tumaas ng halos 60% ang presyo ng baboy at halos 50% naman ang bigas o posibleng madoble kung lalala pa ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, nasa 400 pesos ang kada kilo ng pork tiempo sa Mega Q Market sa Quezon City, habang 320 hanggang 340 pesos ang kada kilo ng kasim ito marahil. Sa Kamuning Public Market naman, umaabot sa 380 ang kada kilo ng baboy, habang tumaas din ang presyo ng bigas ng hanggang 5 piso kada kilo. Pasada Balita. Medyo indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Balikan lang natin to. Yung sinasabing kalagitnaan pa ng Abril mararamdaman. Second week. Second week. Ang sa akin lang, I agree dito sa mga mambabatas natin. Emergency nga ito eh. Yes. Diba? Kaya nga nagdeklara ng emergency at humingi ng emergency power para agad na matugunan yung epekto ng crisis sa Bakit naman ganun ka-late? Middle East. Ngayon, kung second week pa ng Abril, Iba na yung presyo nun. baka tapos na yung gera. Tapos na yung gera. Hopefully malaki. hopefully, hindi na magamit itong emergency powers na to. Pero ang sa akin lang, urgent nga eh. Kaya nga emergency eh. So bakit kailangan tumagal? Tsaka bakit kailangan dumaan sa dating proseso, yung old school na proseso, kung talagang kailangan. Kaya nga humingi ng kapangyarihan eh, ang Pangulo eh. Ibig sabihin, pwede niyang gamitin instantly. ASAP. Para sa akin lang ASAP. Kasi mararamdaman ba ito? O kung halimbawa, di ba? O magkasunod-sunod ulit Ito pa nga, ang only big time oil price. pagsapit ng Abril, malamang iba na yung senaryo. Correct. Diba? Kasi mukhang humuhupa na tong uncle mo eh. Mukhang natatauhan na eh. Humuhupa na ba? Ha? Humuhupa na Kasi mukhang nahihimas-masan na eh, na nakikita niyang wala siya nakukuhang suporta sa ibang bansa eh. Di ba? Mukhang nawa, mag-iba ihip ng hangin. Pero ang sa akin, tama naman yung mga senador at saka mambabatas. Minadali nyo kami. Minadali nyo kami. Hinabol namin bago matapos yung Pinressure nyo di ba? kami. Bago magkaroon ng bakasyon sila, quote-unquote. Tapos biglang sasabihin, second week pa ng Abril, asan yung urgency? Di ba? Kaya nga sabi, muli kong babanggitin aanuhin mo pa yung kabayo kung patay na yung damo. Parang baligtad. Nataranta na nga eh. Nagkandabali-baligtad na nga yung ating dahil sa pangyayaring ito eh, di ba? So ang ating pamahalaan po, unang-una, wala po ba kayong GC? Puna rin ito Dahil ilang beses sa mga interview natin, ang binabanggit, walang krisis. Pangalawa, don't panic. Yan. O, ano ngayon ang dahilan? Ba't kayo bumuo ng crisis committee? Crisis committee. Pangalawa, ba't tumihingi ng kapangyarihan ng Pangulo? Di ba? Yun lang naman ang sa atin. Pinagkaloob, minadali, tinugunan, i-execute nyo ng tama. Nasa oras. Ang Diba? ano dyan, kasi if common sense dictates. Oo. Di ba? What about the matter? Yes. Di ba? Why is urgency so late? Oh. Di ba? Diba, The word is urgent. urgent. Diba? Emergency. Pagka sinabi mong urgent, parang forthwith yan. Forthwith. Diba? Pero huwag natin Agad-agad. haluan ng politika. Oo naman. Diba? Kasi kung pagbabasihan natin yung talagang old school na proseso na ipapublish mo pa ng 15 days, sana hindi na humingi ng emergency power. Diba? Yun lang ang sa akin Correct me if I'm wrong, Kuyang Drew, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Kasi nga, kailangan eh. Oh. Ngayon,
Aanihin nyo pa yan kung wala na talagang magagawang Second paraan. week, so ano ba ngayon? Diba? 27? Oh. 2 linggo pa. Mahigit 2 Oh. linggo pa. Magsesimana Santa, hindi mo naman mapipigilan ng mga taong umuwi ng kanilang mga probinsya kasi yan lang ang time nila para mag-unwind. Makakasama yung kanilang pamilya sa matagal nilang nakalayo, di ba? So ano, di ba? Ikaw na, di ba? Ako na. O di ba, tuloy mo na. Urgent kasi. Urgent eh. Ako na Di ba? Ikaw na. Hindi, ako. Ikaw. Anong number mo? Number 6. Ako. Urgent nga. Urgent nga eh. Ano ba Eto, naman yan? makinig kayo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo ha. Nanindigan si Trade Secretary Cristina Roque na walang magiging paggalaw sa presyo ng mga basic necessities at prime commodities sa bansa. Hindi naman. Ang tanong, ang pang-ulam ba hindi ba basic yan? Ay, Ang pagkain ba hindi ba basic yan? nako po. Di ba basic yan, di ba? Siyempre naman. Ito'y kahit na magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod pa rin ng matinding tensyon sa Middle East. Ayon sa kalihim, tara, yung binabanggit ko, makinig kayong maigi, hindi kailangang magpanik ng publiko dahil nangako na rin ang mga manufacturer na hindi itataas ang presyo ng mga bilihin sa loob ng 2 buwan. Iyak din ni Secretary Roque na patuloy nilang babantayan ng merkado upang maiwasan ang anumang banta ng hoarding at mapanatili ang katatagan ng supply ng mga produkto. Pasada Balita. Iigtingin naman ng Department of Agriculture ang kanilang monitoring sa buong bansa upang matiyak na susunod ang mga retailers sa planong price cap na 50 pesos kada kilo ng imported rice. Kasunod na rin ito ng ulat na umaabot na sa 55 hanggang 60, actually iba 70 pesos na eh. Kada kilo ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, ilalabas ng ahensya ang detalyadong guidelines matapos i-endorso ng National Price Coordinating Council ang panukalang price cap. Sasagawa rin ng mahigpit na pagbabantay katuwang ang Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang pagsunod sa ipapakong presyo. Gayunman, inaantabayanan pa ng DA ang ilalabas na executive order na magsisilbing legal na batayan para ipatupad ang price cap, kabilang ang petsa ng implementasyon at mga parusa sa mga lalabag. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, bukas ang China sa muling pagbuhay ng joint oil at gas exploration kasamang Pilipinas sa South China Sea, ngunit may kondisyon. Dapat ipakita ng bansa ang sincerity sa usapin. Panig naman ng Malacanang, iginit na matagal ng bukas sa tapatang bansa sa negosasyon. Nigyan din ni Palace Press Officer Claire Castro na walang secret deal. Dapat pabor sa interes ng bansa ang anumang magiging resulta ng usapan. Bagamat wala pang kasalukuyang joint exploration, hindi ito isinasara sa hinaharap. Inumpirma rin ng Department of Foreign Affairs sa maaaring muling umusad ang negosasyon, ngunit may pag-iingat dahil sa mga naging hadlang noon kabilang ang isyu ng soberanya at konstitusyon. Tawagan naman si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang mas matibay na ugnayan sa seguridad sa pagitan ng Europa at Asia habang binatikos ang China sa paglabag sa sinasabing international maritime laws. Gitna ng mga pahayag na ito, nananatiling sensitibo at mahalagang usapin ang posibleng kasunduan sa enerhiya sa West Philippine Sea. Pasada Balita. Samantala sa iba pa rin mga balita, good morning po sa mga naka-duty po dyan sa ospital at yung mga pasyente po na nakikinig. Pinag-aaralan na ng ilang pribadong ospital ang posibleng pagtaas ng kanilang singil ng hanggang 5%. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng crudo at iba pang pangunahing bilihin kabilang mga gamot at iba pang medical supplies. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, layunin ang nasabing hakbang na matugunan ang tumataas na gastos sa krudo, kuryente, transportasyon at iba pang utilities. Hindi niya maaaring gumana mga ospital ng walang standby generator sets. At bagaman may ilan nang nag-shift sa renewable energy, mas mataas pa rin ang gastos nito.
Ilinaw naman ni Dr. Degrano na tiyak ipatutupad ang karamihan sa mga miyembro ng PAP ang dagdag singil upang masiguro ang pagpapatuloy ng kanilang operasyon. Gayunman, inaasahan niyang hindi magiging labis o sobra ang pagtaas. Depende sa kakayahan ng ospital na maging matatag at mapanatili ang kasalukuyang serbisyo ng hindi nagdataas ng singil. Pasada Balita. Posibleng umabot na sa 5.1% ang average inflation ng bansa ngayong taon. Mas mataas ang naunang forecast na 3.6% at lampas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%. Ayon kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., dulot ito ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin bunsod pa rin ng kaguluhan sa Middle East. Liwanag ng BSP, hindi lamang fuel ang naapektuhan kundi pati ang pangunahing commodities tulad ng mga abono na maaaring magpataas pa ng presyo ng pagkain. Isinasaalang-alang din ng BSP ang posibleng pagtaas ng pamasahe, singil sa kuryente, taripa bagamat may inaasahang panlunas kung tatapyasan ang fuel excise tax. Sa kabila nito, nagpasya ang BSP Monetary Board na panatilihin ang key policy rate sa 4.25% dahil ang dagdag na rate hike nila maaaring makasakit sa ekonomiya ng bansa. Pasada Balita. Samantala, posibleng dumulog sa Korte Suprema ang kampo ni Vice President Sara Duterte para questionin ang kasalukuyang impeachment proceeding ng House Justice Committee kaugnay sa dalawang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Michael Fowa, isa sa abogado ni VP Sara, pag-aaralan nila ang paghahain ng petisyon sa SC dahil sa sinasabing unconstitutional na hakbang ng Kamara sa pagdinig sa mga reklamo laban sa kanilang kliyente, pero hindi pa matiyak kung kailan ito isasampa. Iginit din ng kampo ng Vice Presidente na ang pag-i-issue ng subpoena, pagkuha ng testimonya at paghingi ng mga dokumento ay tila bahagi na ng isang paglilitis na isang kapangyarihan para lamang sa Senado bilang impeachment court. Sa ilalim ng saligang batas, ang Kamara ang may kapangyarihang magsimula ng impeachment habang ang Senado ang may tungkulin namang litisin at magpasya sa kaso. Pasada Balita. Nilinaw ng House Committee on Justice na hindi pa final trial ang kanilang ginagawa sa pagdinig sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Ito'y matapos questionin ng kampo ng pangalawang Pangulo ang jurisdiksyon ng komite na magsagawa ng tinatawag na mini trial. Ayon kay House Justice Chairperson Jervil Luistro, patid nilang mangyayari ang pagliliti sa Senado at ginamit lamang nila ang terminong mini trial para matulungan ng publiko na matukoy ang pagkakaiba ng impeachment proceeding sa Kamara at impeachment trial sa Senado. Iwanag pa ni Congresswoman Luistro, katumbas ng preliminary investigation ang ginawa ng Justice Committee kaya't mahalaga na magkaroon ng clarificatory hearing na titimbang at hihimay para pagdesisyonan ang probable cause ng nasabing impeachment complaint. Pasada Balita. Naniniwala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua na mas mainam resolbahin agad ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap nitong mga impeachment complaints. Kaugnay na rin ito ng plano ni VP Sara na tumakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Ayon kay Chua, kampante rin ng Kamara na maitatawid sa Senado ang dalawang reklamo laban sa Vice Presidente dahil sinunod naman ng mababang kapulungan ang prosesong inirekomenda ng Korte Suprema. Hanggat hindi po kami pinatitigil o hanggat wala pong TRO na nilalabas, kami po ay magtutuloy-tuloy lamang sa aming pagdinig. Kung makikita naman po natin yung sabotohan, makikita naman po natin na maayos naman at lahat naman itong ginagawa namin ay pinakikita naman po natin sa publiko. So wala naman po tayong dapat ikabahala.
Pagdating naman sa epekto sa impeachment ng posibleng pagpapalit ng liderato sa Kamara, iginiit ni Congressman Chua na pangkaraniwan na ito dahil na rin isa itong normal na proseso na nangyayari sa politika. Nakikita ko po by the time na magsona po ang Pangulo, ito po impeachment ay nasa Senado na. Kung ito po ay mapagbobotohan. Dahil tingin ko po ito po yung mapagbobotohan bago po mag-recess sinidye ang Kongreso. So baka hindi na rin po ito abutin kung sakaling meron man pong ganyan. Po ang tinig ni House Committee on Good Government and Public Accountability at Manila 3rd District Representative Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Normal talaga sa politika Normal yung yun, ano. bago yung mag-ano, pagkalaw. di ba? Bago Oo, magsona. nangyari na yan eh. Ilang Parang beses nang may nangyari nagtago yan. pa nga nung tinatayo. Anong tawag doon? yung- Para hindi matuloy yung formal na seal. Oo, yung seal ng Kamara. Pero hindi rin po imposible na mahati yung mga grupo. At pag dumating po yung pagkakataon, nabasa ko lang to, papagangin lang namin yung Friday pakiramdam naman, yung Friday naman. Na kung sakasakali po, baka mahati rin po yung grupo Anong sabi ni Specker? ni Congressman Ronaldo Puno. Kung ano siya? Kung siya yung talagang niluluto, ginugroom Ginugroom. na maging House Speaker susunod. Posibleng sa mismong kampo nila magkaroon ng pagkahati-hati. Baka po kasi mangyari, mahati sa dalawa, O, tatlo. magkaroon ng macaroni Ay, ayan. at saka makapuno. Ikaw na. Huwag mo kayo magagalit. Pinapatawa lang namin kayo kasi Sino ba yan? si Ginoong Leslie Bocobo po ang nagpauso nito. Pero maganda yun ha, maganda yung binanggit niya. Dapat Okay. magkaisa kayo ha. Kasi naman. mahirap mahati ha. Yung mga macaroni at saka makapuno. Delikado po, kawawa yung grupo Paksyon nyo. yun. Paksyon yun. Maapektuhan yun kasi paunahing gustong pagkain ng mga Pilipino yun. Panghimagas. Ay, yun. magas yan. Matindi ka. Samantala, umating na sa bansa ang unang shipment ng imported diesel sa ilalim ng Emergency Energy Security Program ng Department of Energy na may kabuuang 22.5 million liters o nasa 142,000 bariles. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ayon itong palakasin ang supply ng langis at patatagin ang reserba ng enerhiya sa gitna ng umiiral na state of emergency o energy emergency sa bansa. Naasahan niyang may susupply na ito sa iba't ibang mga oil company sa bansa upang maramdaman agad ng taong bayan ang mas maraming supply ng diesel, bagay na isa sa pangunahing pangangailangan sa sektor ng transportasyon. Naisagawa ang programa sa tulong ng Philippine National Oil Company na naglalayong makapag-secure ng hanggang 2 milyong bariles ang karagdagang supply ng krudo sa bansa. Nagyan din ng Energy Department ang agarang pangangailangan ng hakbang na anilay mahalaga upang maiwasan ang pagkaantala sa biyahe, kabuhayan at pang-araw-araw na pagkilos at gawain ng mamamayan. PCSO naglunsad ng medical dental mission sa Batanes. Narito po ang special report ni Angelo Baño. Naglunsad ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng Medical at Dental Mission sa Sabtang at Batanes bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa mga liblib na lugar. Gumamit ang ahensya ng AI Portable X-ray Machine upang mapabilis at mapahusay ang pagsusuri sa kalagayan ng mga pasyente. Layunin ng programa na maabot ang mga komunidad na may limitadong akses sa ospital at klinika at mabigyan sila ng agarang serbisyong medikal. Ayon sa PCSO, patunay ang inisyatibang ito ng kanilang patuloy na dedikasyon na makapaghatid ng serbisyong pangkalusugan sa mas maraming Pilipino, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Baño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo sigurado tiyak may matutulungan po tayo mga kababayan nating Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa.
Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Pagkakataon pong ito, tumanggap tayo ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagbubukas ng NAIA Expressway Phase 2 at graduation rites ng PNPA Class of 2026, pangunahan mismo ni Pangulong Marcos ngayong umaga. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatapos ng PNPA Batch Paglaom Class of 2026 sa Silang Cavite ngayong umaga. Mula sa humigit kumulang 370 na kadete, inaasahang i-anunsyo sa seremonya ang opisyal na bilang ng mga magsisipagtapos na agad na magkakaroon ng ranggo na Police Lieutenant sa PNP, Jail Officer naman sa BJMP at Fire Officer sa Bureau of Fire Protection. Bago ang graduation rites, dadalo muna ang Pangulo sa pagbubukas ng NAIA Expressway Phase 2, partikular ang westbound off-ramp patungong NAIA Terminals. Layunin ng bagong off-ramp na mapapabilis ang biyahe papunta sa NAIA Terminal 1, 2, 3 at maiwasan ang matinding trapiko sa NAIA Road at Andrews Avenue. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang Metodolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Alos 10,000 pang delivery riders sa Maynila makatatanggap ng 5,000 peso cash assistance mula sa gobyerno. Detalye naman buhat kay Patrol 24, June Samson. Nakatakdang ipagpatuloy ngayong umaga ang pamamahagi ng cash assistance sa 9,289 delivery riders na idaraos sa kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila. Samantala sa hiwalay na programa ay magkakaroon din ng bigayan ng ayuda bukas, araw ng Sabado, para naman sa 3,989 na mga motorcycle taxi sa Maynila na makakatanggap din ng 5,000 piso. Samantala kahapon ay umabot sa 21,127 na delivery riders ang nakatanggap na rin ng ayuda, kung saan ang lahat ng ito ay nasa ilalim na hawak ng listahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipinasa sa Department of Social Welfare and Development. Mahigpit na seguridad naman ang inilatag at bantay sarado ng Manila Police District ang gagawing pamamahagi ng cash assistance para hindi ito magkaroon ng kaguluhan, lalo na sa haba ng pila. Kuyang Jun, Kuyang. may question Kuyang. dito. Ang bang ibibigay na ayuda, personal na ibibigay o ipapa-deliver sa mga rider? Pila, Kuyang. Kaya mahigpit yung inilatag na seguridad ng Manila Police District. Parang yung dito sa bigayan ng ayuda sa Quezon City Circle, ang haba. Pero in fairness, nasa gilid naman ng circle yung mga rider. Depende rin kasi yan sa mga security measures na inilatag o yung para maayos yung proseso. Alright. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala sa pagkakataon pong ito, ramdam nyo na po ba yung biglaang pag-init ng panahon? Init na, no? Epekto kaya ng sigalot sa Middle East dito? Mukhang hindi naman, ano? Okay, alamin natin para mas maging malinaw. Nasa kabilang linya po natin ang isa sa mga weather specialist ng Pag-asa, si Ginoong Obet Badrina. Kuyang Obet, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Hello Channel 23. Magandang umaga po, magandang umaga sa mga tagapakinig natin. Yes po, mainit na panahon na nga na nararanasan natin ngayon, lalo't dineklara na nga ng Pag-asa this week yung pagsisimula or yung pagkatapos ng amihan, pagsisimula na nga ng panahon ng tag-init. At ngayong araw nga, malaking bahagi ng ating bansa, kabilang ang Kamaynilaan, ay makararanas ng maaliwalas sa panahon, maliban na lamang sa ilang pagkakataon ng mga localized thunderstorms.
wala po tayong minomonitor na low pressure area or maging bagyo man sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So inaasahan natin sa paparating na weekend na ito ay maaliwala sa panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga kababayan natin na maglalakbay po sa ating mga karagatan ay wala po tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas sa pumulawat yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. At yan po, Sir Robert, yes. pasensya Ayan po, na ha. sir. Opo. May tendency bang maranasan natin ng El Nino ngayong taon na ito? Posible po, no, dahil nag-issue po tayo ng meron po inilabas sa press release at sinasabi po roon na this coming June, July, August ay po pwede po, nasa neutral condition kasi tayo, no? So, yung June, July, August, posible pong mapatungo tayo dun sa tinatawag nga natin na panahon naman ng El Nino. Ang ibig sabihin ay mas magiging mainit yung karagatan, particular na sa bahagi ng Central at Eastern Pacific. Obet, sa ngayong taon ba mas magiging mainit kumpara noong nakarang taon sa inyong pagtaya? Oo. Sa pagtaya po din, halos kaparehong init po yung mararanasan natin. Kailan magkaroon ng El Nino? Kasi pong El Nino, towards the end of the year naman siya, sir. Kasi Alright. tag-init, ngayon natin siya maranasan. So, ang posibleng maging epekto niya, dalawa po, no? Una, posibleng mas mababa sa normal yung mga magiging pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantalang ang pwede maging epekto nito, yung habagat naman natin, posibleng mas maraming pag-ulan yung mararanasan natin. Isa pong magandang halimbawa niya, no, yung panahon ng Ondoy, El Nino year po yun, yung naranasan natin yung Ondoy. So yun po yung nasa press release po natin yan dito sa Pag-asa, na isa sa pwedeng maging epekto nitong El Nino, hindi lamang yung tagtuyo o kung saan mas mababa sa normal yung mga pag-ulan, posible yung mas malalakas na mga pag-ulan naman na dala ng habagat. Particular na, ang pinaka-naapektuhan po ng southwest monsoon ng habagat ay yung western section ng bansa, kabilang na dyan yung Metro Manila. So, kailangan pala lagi na kami magbabaon ng payong, pati tubig, pati Sombrero. At sombrero, ng pananggalang mga sa init. Tsaka yung Tama. kailangan mo. pati sunblock. Obet. Oo, tama po, tama. May itim pa ba sa'yo? Anyway, isang kontrobersyal na pahayag ang mukhang ikinokode sa inyo, Kuyang Obet, with your indulgence. Kayo ba talaga nagsabi na hindi dapat gamitin ang summer season dito sa Pilipinas? What Oo po, would tama be the po yun. proper No? Kasi term yung po? word na summer po, tumutukoy ito. Kaya po kanina rin, ang ginagamit kong term po ay tag-init, no? O dry season or tag-tuyo din. Dahil po ang Pilipinas, siguro isang paraan din natin ito para mas ma-educate natin or mas maipaliwanag natin. Sa Pilipinas po, may dalawa lang tayong season, dry and wet season. Yun po yung difference po kumpara po sa pagdating naman sa mid-latitude. So ito yung mga bansa dito sa may mas mataas po na bahagi ng ating mundo, kung saan meron po silang tinatawag na 4 seasons, no? Yung winter, spring, summer, and fall. Yun po yung 4 na season. Tayo po kasi dahil sa tropical climate po tayo na bahagi ng mundo, dalawa lang po, no? Warm and dry season. Right? Hindi po ba kayo na, kasi ito pa lang sa pagbabanggit nyo na hindi dapat gamitin ang summer season, marami nang babash sa inyo. Ito po pang isa. So, kasunod po ba nito, hindi na rin pwedeng tawagin ng Baguio na summer capital of the Philippines? Okay, oo nga po, no. So sa tingin ko po, no, that's another branding po kasi yan, sir, no. So ang sa amin naman po, ipinapaliwanag lang natin kung ano yung base po sa science po na binabanggit natin. So, ang mangyayari, dry season capital of the Philippines na ang Pwede, Baguio. pwede. Tama Depende po yan kung ano pong nais. Magagalit ang mga taga-Baguio sa inyo niyan. Pero, Obet, sa anong parte ng lugar na tayo makakapagtala, posible makapagtala ng Sobrang init? Sobrang init. Yun pa rin ba yung mga the usual places? Po, normally po, no, sa inilabas po natin na forecast po na sa ating heat index, pinapakita po dito. Sa ngayon po kasi nasa ang mga lugar na maaring makaranas sa mga pinakamatataas po na heat index ngayong araw, ito pong bahagi ng San Jose sa Occidental Mindoro. Gayon din po dito sa ilang bahagi rin. Dito po sa Metro Manila, na-expect natin, although ang temperature po ay nasa 32 to 33, yung damang init niya abot ng mga 37 to 38 po. Alright. Meron tayong inaasahang pinakamatindi ba? Tanong panahon ito, Sir Robert. Ay, sorry, ano pong matinding init? Matinding init. Opo, posible po kagaya ng mga naranasan natin itong mga nakaraang taon.
merong aabot ng 45 or something? Sa ngayon po, base sa forecast natin ay wala pa naman po. No? Mainit na yun masyado. Alright. Alright. May karagdagan kang paalala at ano sa ating mga kababayan, Sir Obet, go ahead. Oo, mainam po siguro para sa mga kababayan natin, lalo posible o inaasahan natin na this weekend ay magsisimula na nga po yung mga pag-uwi sa kanilang mga probinsya. Mainam po, no, dahil nga inaasahan natin na hanggang next week magpapatuloy or at least tuloy-tuloy na itong pag-init ng panahon. Mainam po na lalo na pagdating ng tanghaling tapat ay sana po iwasan munang nasa labas or kung sakali man po, tama yung binanggit nyo kanina, magdala ng pananggalang sa init, kaya ng payong or magdala rin ng tubig. Alright, with that, maraming salamat po Kuyang Obet Badrina. Ingat po kayo dyan. Good morning. Kayo, good morning. Maraming salamat po, magandang umaga. Right. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, ang isa sa mga weather specialist ng Pag-asa, si Kuyang Obet Badrina po naman. Pasada Balita. Walang summer So, sa Pilipinas. pag pinagpilitan nila itong hindi paggamit ng summer season, malamang maraming magagalit sa kanila. Partikular ang Baguio. Baguio. Dahil ito yung ang pangturismo nila yun eh. 'Di ba yung pag binanggit mo, Baguio, uy, summer capital of the Philippines siya. Pero kasi kung pagbabatayan naman ay siyensya, Okay. Kuy- Agham. Kuyang Gas, Saka. kung masusi ang paghalap ng ebidensya, batay sa siyensya, ito ay maisasabing tama Ang alin? ang paliwanag ng Pag-asa. Tama naman. Oo. Ang nakasanayan na natin kasi. Pag sinabi mong tag-ulan, tag-init, summer yan. Ha? Ito pa pala. Oh, ano pa? Ano yung mga may bagsak sa klase? Ay, yung, Anong itatawag sa kanilang class nila? Dry class? Pwede. O summer class? Summer Kasi class. nasanayan. O magsa-summer ka, di ba? O bumagsak ka, di ba? Ay, naku, magsa-summer ka. Oo Anong nga. gagawin sa'yo? Oy, magda-dry ka. Dry? Pangit. Type to yun. Ano ba yan? Pag-aralan natin maigi ito dahil hindi biro ito yung consequence. Kasi sa atin, okay lang. Oh. Gawin nating biro. Pero kung seseryosohin, di ba? May epekto sa turismo to. Actually. Ha? Ako ito, seryoso. Lalo sa Baguio. Oh, of may epekto course. sa kanila to. Baka umalma ang mga taga-Baguio nito. Dalawang bagay ang gagawin nila niyan. Ano nila to? Magpapasa sila ng ordinansa na magpapatibay na kami talaga ang summer capital of the Philippines or ang worst, baka ideklarang persona non grata mga taga-Pag-asa. Ano yan? May office sila doon. Meron silang di ba? Andun yung Ang kanilang... lalim lang mga naiisip ko. Hindi ko pa kasi nakakain yung itlog ko eh. Paano naman na yan? Di ba? Kasi yung epekto nga yung mga nakasanayan. Pag bumagsak ka sa klase mo, anong gagawin mo? Saan ako magsa-summer class? Hindi ka magsasama. Dry class. Magda-dry class ka. Di ba? Pangit pakinggan. Dry season capital of the Philippines. Marami magagalit. Sige. Ito muna. Ewan ko ba kung... Super dry muna pag-usapan natin. Parang alak yun. Sinusuga mo pa, hindi ko na binabanggit. Pasensya na kayo mga kabalitan, kabalitaktakan. It's Friday naman at saka medyo mabibigat kasi yung mga balita natin. Kaya medyo pinapagaang namin para hindi naman kayo. Mas Paki-check mo nga yung social media natin, mga binabakbakan Alam mo, tayo. hindi kasi mas mabigat yun next week. Oo. Kasi mahal na araw. Kalbaryo talaga. Talagang madadagdagan ng kalbaryo, literal. Ng mga ano. Ba sabi nga nila yung ano yung cross? Yun. Yung stations. Station of the Cross. Pinalitan na eh. Hindi na 1, 2, 3, 4 eh. Gasoline station Gasoline na. station na ang nakalagay doon sa mabigat na Kaya pa ba? pasanin. Kaya pa ba? Nawa, itong emergency power na to na binigay kay Pangulong Marcos ay maramdaman. Power na lang. Diba? Wala na emergency. Hindi, and hopefully ako, sa totoo lang, araw-araw, pinapanalangin ko, matapos yung nasa gitnang silangan. Kasi tayong mga inosente at walang ginagawang kabalbalang nadadamay. But take note Diba? if you read between the lines doon sa sinasabi ni Uncle Donnie mo, ito ay tila baga taliwas sa kanyang mga action. Ayun. Kasi nagpadala ng... Kaya nga, kung ano yung sinasabi niya, iba yung ginagawa iba yung niya. Baka naman sul-sul ng kanyang BFF yan. Di ba? Natin, Pero wag naman na sana Oo, matuloy. ang kawawa ang buong mundo, lalo na yung mga inosente at sibilyan. Kung may away kayong tatlo, baka magkita na lang kayo sa isang lugar, magpambuno na lang kayo. Huwag nyo na kami Magsuntukan na lang idamay. kayo na idama yung buong mundo.
Nananahimik tayo lalo yung mga developing tsaka third world country, yung umaasa sa crude at langis. Kawawa tayo eh. Pero meron Diba? tayong isang dapat ipagpasalamat kay Uncle Donnie mo. Na ano? Tsaka kay Uncle Ben. Ano? Bahagyang nabawasan ang traffic congestion sa Metro Manila. Di bali ng traffic. Huwag lang ganun kataas yung ano, yung halaga ng Hindi naman yan. krudo, di ba? Ay, nako. At hindi lang yan. Dumami ang nakamotorsiklo. Lalong dumami. Actually. Parang mga langgam sila pag nasa traffic signal, pag nag-red, sus Mariosep. Magugulat ka na lang. Sa paligid mo, puro nakamotor. Di ba? Anyway, marami tayong pwedeng talakayin. Pero again, because it's Friday, sinisikap mo naming pag-aangnin ang mga balitang ito. At ito ang isa pang pinakamabigat dito. Si Engineer. Engineer Manuel Contino. Ano ba kabigat? Sobrang bigat nito. Hindi na nga makatayo. Lagi nakaupo. Ano ba? Kuya nga, ang sobrang pagtagal sa upo, ang kapalit niya pumapalit yan ng epekto ng smoking. Ha? Ako, Galaw-galaw ka rin. Delikado rin pala. Baka itong mga sumirit din ng presyo ng itlog. Oo. May itlog na pula pag sobra kang nakaupo. Walang ibang choice kundi gumawa ng itlog na pula. Pagpapatuloy ng ating balitaan sa halagang 205 million pesos, tuluyan ang naisubasta ng Bureau of Customs ang dalawang luxury car na kinumpiska nito dahil sa kakulangan ng importation documents. Ay benta ang dalawang Bugatti Chiron pamamagitan ng negotiated sale at nabili ng Elite Garage Corporation. Mismong si Customs Committee on Negotiated Sale Chief Deputy Commissioner Ariel Alhambra ang tumanggap ng alok ng Elite Garage sa nasabing halaga. Pinili ang 2017 Blue Bugatti Chiron sa halagang 101,508,000 pesos habang ang sa halagang 103,508,000 pesos naman binili ang pulang Bugatti Chiron. Matatandang kinumpiska ng BOC ang dalawang mamahaling sasakyan noong February 2024 at nadiskubring kulang ang dokumento ng mga ito. Pasada Balita. Abot sa 102 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na isinilid sa mga chopping board ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA Terminal 1. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nadiskubre ang mga naturang kontrabando makaraang makita ang kahinahinalang imahe sa bagahe ng isang Malaysian passenger nang isa lang ito sa x-ray screening. Dahil dito nagsagawa ng masusing inspeksyon ng mga otoridad kung saan tumambad ang mahigit 15 kilo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa dalawang kahon. Agad namang inaresto ang dayuhang pasahero na maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Pasada Balita. Sa iba pang tampok na balita, tiniyak ng Malacanang na hindi babawasan ang paggamit ng gasolina para sa mga ambulansya, fire truck at police vehicle sa kabila ng ipinatutupad na energy conservation measures ng bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi maaaring tipirin ang mga serbisyong direktang may kinalaman sa kaligtasan at buhay ng publiko para mapanatili ang tuloy-tuloy na operasyon anuman ang mangyari. Tutupad lamang anya sa ibang government service vehicle ang pagtitipid sa gasolina upang matiyak na may sapat na supply para sa emergency response. Kabilang sa mga inaasahang magbabawas ng nasa 20% ng energy consumption, ang mga support at auxiliary offices ng iba't ibang ahensya, alinsunod na rin ipinatutupad na energy conservation measures mismong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pasada Balita. Tiniyak naman ni Regasco President at dating LPGMA Party List Representative Arnel T. na may sapat na supply ng LPG ang Pilipinas hanggang sa susunod na 2 buwan kahit nagdeklara na ng State of National Energy Emergency. Sa kabila ito ng pangamba ng mga consumer na magkaroon ng supply shortage, bunsod na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East lalo kung mananatiling sarado ang Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng mga oil tanker. Pero ang update po dyan, may 10 oil tanker na pinayagan po ang Iran na makapasok o makalabas diyan po sa Strait of Hormuz. Samantala, blanco pa City kung gaano kalaki ang itataas ng presyo ng LPG sa mga susunod pang buwan dahil nakadepende ito sa paparating na bagong supply pagsapit naman ng Mayo.
Hindi po kami kagaya ng diesel and gasoline na deregulated. Kami po ngayon sa LPG, dahil sa bagong batas, regulated po kami. Ang lahat ng permit namin at lahat ng inventaryo ay kailangan alam ng Department of Energy. At ang sabi namin, ipro-provide namin, we will be very transparent. Padadala namin lahat ang mga resibong aming nakuhang produkto at makikita nila, magre-reflect po doon yung anumang paggalaw ay base po doon sa import cost namin. So, sa kagustuhan ng gobyerno rin na magkaroon tayo ng sapat na produkto, pagbasehan natin kung ano yung nabibili natin sa labas upang hindi tayo magkulang ng produkto dito sa ating bansa. Po ang tinig ni Regasco President at dating LPGMA Party List Representative Arnel T. sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ibinunyag naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matagumpay na pagkakahukay sa Camago 3 well sa Malampaya na kayang mag-produce ng 60 million standard cubic feet ng gas kada araw. Ayon kay Pangulong Marcos, mas malaki ito at mas maraming gas kaysa sa naunang ginagamit na balon, ilan para asahan ang paghaba pa ng operasyon ng Malampaya ng hanggang 6 na taon. Niwanag ng Pangulo, mas mura ang kuryente mula sa bagong diskubring balon kumpara sa mga imported lamang, kaya makatutulong ito sa pagbaba ng gasto sa kuryente ng mga Pilipino. Anya, target ng pamahalaan na maihatid ang unang gas mula rito sa ika-4 na quarter ng 2026 kasabay ng pagpapalakas ng lokal na supply ng enerhiya. Pasada Balita. Ipagpapatuloy ng ilang transport group at mga driver at operator ng mga public utility vehicles ang kanilang malawakang tigil pasada at protesta. Tuan nila ay para kalampagin ng pamahalaan at tugunan agad ang kanilang panawagan sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Piston President Modesto Camo de Floranda, patuloy sila magsasagawa ng lingguhang protesta hanggat hindi natutugunan ang hirit ng mga tsuper at operator. Ilan sa kanilang mga panawagan ay tanggalin na ang excise at value-added taxes sa langis, ibalik ang presyo ng gasolina sa 55 pesos kada litro, pagbuwag sa oil deregulation law at pagtaas ng pasahe sa mga PUV. Una na nagkaroon ng tigil pasada ang Piston nitong Marso 19 hanggang 20 at ngayong araw, Marso 27, ay naglunsad muli ang kanilang hanay ng nationwide transport strike. Pasada Balita. Samantala, Oplan libreng sakay pagpapatuloy ng DOTR ngayong Biyernes. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Ipagpapatuloy ng Department of Transportation base na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang Oplan libreng sakay matapos nga ilunsad ng iba't ibang transport group ang kanilang welga laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Sangayon kay DOTR, ang libreng sakay ay 2 araw na nilang sinasagawa at lahat ng mga choke point ay minomonitor hindi lamang ng mga local government unit maging ng ibang mga field offices at ng PNP na siyang nagpapatupad ng maigpit na seguridad upang matyak na hindi magkaroon ng kaguluhan sa transport na strike na sinasagawa ng mga tsuper. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Simpiro Metodo Lakas, DWIC. Pasada Balita. Samantala, vital role ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa Southern Tagalog Region, kinilala ng hepe ng Philippine Army. Detalye naman buhat kay Patrol 17, Jopel Peleño. Pinuri ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang mga men and women ng 2nd Infantry Jungle Fighter Division na naging matatag na haligi ng kapayapaan at progreso sa Southern Tagalog Region. Binigyang pagkilala ng Army Chief ang 2nd ID kasabay ng kanilang 50th founding anniversary celebration na ginanap sa Camp General Mateo Capinpin sa Tanay, Rizal. Pinapurihan ni Lieutenant General Navarrete ang Jungle Fighter Division dahil naging instrumento ito upang
upang mapanatili ang peace and development sa buong Southern Tagalog Region. Kasabay nito, hinimok naman ng Army Chief ang Jungle Fighters na patuloy na palakasin ang kanilang external security operations capabilities alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o CADC at Land Defense Concept. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headline sa Pasada Balita ngayong Friday, March 27, 2026. Pasada Balita. Suspensyon o tapyas buwis sa langis, posibleng sa kalagitnaan pa ng Abril maramdaman. Pasada Balita. Presyo ng baboy nanganganib sumirit sa 500 pesos kada kilo dahil sa Anli Big Time Oil Price High. Pasada Balita. China bukas sa posibleng joint energy exploration sa Pilipinas. Pasada Balita. Mga pribadong ospital, posibleng magtaas na rin ng singil. Pasada Balita. VP Sara posibleng magpasaklolong muli sa Supreme Court kaugnay ng kanyang impeachment. SAL-E ng pangalawang Pangulo isusumiti na ng Ombudsman. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, PhilExport, suportado ang pagtapyas o pagsuspende ng excise tax sa langis. Pasada Balita. Sa balita sa ibayang dagat, Malaysian vessels pinahintulutang tumaan sa Strait of Hormuz ng Iran. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Celtics pinataob ang Thunders, defending champions sa 2025-2026 NBA regular season. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, saluyot. Maganda nga ba para sa kalusugan ng balat, mata at dugo? Antabayanan yan. Pasada Balita. At sa showbiz, Asia Songbird, Regine Velasquez, plano na magretiro sa industriya. Huling concert, pinaplano na. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 4 makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, tanggap tayo ng isa pang pag-ulat mula sa labas ng impila. Ang araw bago ang Semana Santa, bilang ng mga paserong dumagsa sa PITX, umalo na sa halos 900,000. Detalye buhat kay Charis Calata. Papalo na sa halos 900,000 ang bilang ng mga pasaherong dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ilang araw bago ang Holy Week o mula noong Marso 22 hanggang kahapon Marso 26. Ayon sa PITX,
Noong March 22, umabot sa 165,000 ang bilang ng mga pasaherong gumamit ng kanilang terminal. Noong March 23, mahigit 184,000. Noong March 24, mahigit 185,000. Noong March 25, mahigit 178,000 at noong March 26, mahigit 177,000. Ngayong araw naman, batay sa pinakahuling update ng PITX, nasa mahigit 17,000 na ang gumamit ng kanilang terminal. Una nang sinabi ng pamunuan ng PITX na inaasahan nilang darami kaysa sa normal ang bilang ng mga pasahero hanggang Abril 6. Ako si John Riz Galata, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Malacanang dumipensa matapos batikusin ni Senator Legarda ang DOE. Detalye nagbabalik Patrol 13, Gilbert Perez. Agad na ipinagtanggol ng Malacanang ang Department of Energy o DOE matapos batikusin ang umano'y limitadong on-site work ng ilang empleyado nito sa gitna ng naranasang abnormalidad sa presyo ng produktong petrolyo. Ito'y matapos punahin ni Senadora Loren Legarda na tila nahihirapan daw ang ahensya na gampanan ang mandato nito kung minsan lamang sa isang linggo ang physical reporting ng ilang mga tauhan nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat husgahan ang trabaho ng DOE batay lamang sa kanilang work arrangement. Anya, patuloy ang monitoring ng ahensya sa supply at presyo ng langis. Alinsunod na rin ito sa ilalim ng umiiral na mga hakbang ng pamahalaan. Binigyan din pa ng Palace official na puspusan ang trabaho ng ahensya lalo na sa gitna ng krisis sa enerhiya. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, maglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tala, pinasabina na ng House Committee on Justice ang income tax returns o ITR at iba pang financial records sa mga negosyo ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Kasunod ito ng aligasyon sa questionabling yaman ng pangalawang Pangulo na nakapaloob sa mga impeachment complaints laban sa kanya. Partikular ang sinasabing 50 million pesos na gap sa pagitan ng pinagsamang sweldo ng Vice Presidente at ang kanyang idineklarang net worth. Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Committee Committee Jervy Luisro at Committee Member Representative Terry Redon, kabilang ang mga bank at business records ng mag-asawang Duterte Carpio sa mga tatalakay ng komite sa susunod na impeachment proceedings sa Abril 14. Samantala, kabilang naman sa ipapasampina ng komite mula sa Philippine Statistics Authority ang original copies ng mga birth, marriage at death records sa mga sinasabing benepisyaryong tumanggap ng confidential funds mula sa Office of the Vice President at Department of Education na pinamunuan din ng Vice Presidente. Pasada Balita. Handa ang Office of the Ombudsman na agarang ilabas ang kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tiyak na maibibigay agad nila sa Kamara ang pinasabpi ng dokumento ng House Committee on Justice matapos ang unang araw ng isinagawang mini-trial ng komite. Kabilang dito ang kopya ng SALE ni VP Sara sa mga taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2024, mga panahong umupo ito bilang alkalde ng Davao hanggang sa pagiging pangalawang pangulo ng bansa. Pasada Balita. Sa oras po na siyam na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa pagkakataon ito alamin po natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway, lalo't inaasahan po natin, as usual naman kapag ganitong panahon, ay talaga pong exodus ang atin pong inaabangan, yung mga magtutungo po sa mga probinsya sa Semana Santa. Nasa kabilang linya po natin ang Traffic Operations Assistant Vice President po ng NLEX Corporation, si Ginoong Robin Ignacio. Sir Robin, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino po at John Ibanez. Morning, Sir Robin. Good morning, Sir John, Sir Drew. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay ng DWIZ. Opo, salamat po, Sir Robin, sa inyo pong magpapaunlak. Sir, kumusta po ang sitwasyon sa NLEX? Meron na po ba tayong nakikita po ng mga traffic build-up at kung kailan magsisimula
Yan pong, as usual, inaasahan na po natin kapag ganitong panahon, yung pagbigat po ng daloy ng trapiko dyan po sa NLEX. Apo. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong namomonitor na pagdagsa ng ating mga kababayang bumabiyahe. In fact, fast moving pa rin po ang ating daloy ng traffic. Magkabilang panig po ng expressway, ang NLEX at SCTEX. Pero kami po ay nahanda naman po at umpisa nga po ngayong araw na to. May dagdag na po kami ng mga deployment ng aming mga personnel para po mag-ayos po ng ating traffic. And umpisa din po sa araw na ito, wala na po tayong mga lane closures, wala na po tayong road work, open po na lahat ang ating lanes at ganun din po na nag-implement na po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicle to the nearest exit para po mas mabilis yung ating pag-clear ng mga insidente. Robin, dahil po sa epekto ng unli oil price Ayan hike, nararamdaman niyo ba na mababawasan ng biyahe ngayong Semana Santa? Opo, actually yung pang-araw-araw na volume natin ngayon, I mean yung monitoring po natin ng daily volume, meron na po talagang effect na nabawasan na po nung dami ng mga sasakyan na dumadaan ng NLEX mula nga po nung biglang tumaas ang presyo ng ating mga fuels. Dito naman po sa Holy Week, maaari po na meron ding pagbaba ng ating volume pero nakahanda pa rin naman po kami na maaring baka mamaya ang projection po namin baka mamaya ay tumaas pa rin po ng mga around 3% yung ating volume kasi nakahanda na po yung ating mga kababayang magbakasyon sa tingin po namin. So umpisa po today hanggang April 6 ang aming paghahanda sa maaring pagdami ng mga kababayan nating bumiyahe para magbakasyon para dito sa Holy Week. Right. Binabanggit po na mukhang magpapatupad ang NLEX ng discount sa toll fee. Nasimulan na ba? Nasimulan na po ba? May info ako? Opo, ito po ay yun nga po mula po sa aming chairman na si Manny Pangilinan at ang pamunaan po ng Metro Pacific Tollways Corporation. Kami po ay nag-implement po ng kabiyahe toll rebate program ang tawag po namin dito. Umpisa po nung Monday, March 23. Para po ito sa mga class 3 vehicles, yung mga trucks nagta-transport ng goods and para din po sa ating mga public utility buses at saka yung modern jeep po. Ang ating class 3 for as long as meron po silang valid RFID at may sapat na load, automatic po na kasama na po sila dito sa ating toll rebate program. Pero ang ating mga public utility vehicles kailangan po nilang mag-download mula po sa aming Facebook nung application po ng Kabiyahe Toll Rebate Program. Tapos kasama po nung kanilang ORCR, yung kanilang permit from LTFRB at yung kanila ID ng owner. Then ipadala lang po sa customer care at mptc.com.ph para po doon sa application nila. So, pwede po nilang gawin ito mula nung March 23 nga po hanggang April 5 yung application po nila. Apo, ilang percent ho yung rebate? Apo, ang rebate po ay ibababa po yung rate ulit po mula nung dun sa level po nung huling bago po kami nagtaas ng toll rate. So, ang for example po natin dito is for NLEX is from 16 pesos to 72 pesos. Depende po sa class ng sasakyan at saka yung entry-exit po ng ating biyahe. Robin, so yung ibig sabihin yung class 1, yung maliliit na tsaka pampulbing pribadong sasakyan, hindi po saklaw niyang rebate? Apo, hindi po saklaw po. Pero yung mga class 1 po na mga pampasada, meron pong programa po noon pa po na tuloy-tuloy naman po ito yung pasada card po natin. Pwede po nilang gamitin yun, tuloy-tuloy lang po yun. Meron pong discount sa kanila po yun. Alright. So kahit po may litrato kami ninyo at pangalan ninyo at pakilala namin na kaibigan namin kayo, hindi po kami mabibili discount? Hindi po kasama yung class 1 po sir. At yun po. Baka mas tumaas po pag nakita nyo.
Yun lang para mas malinaw. Baka tumaas yung kilay nyo. Baka lalong tumas pagka pinakita natin na pakilala Huwag tayong na po tropa natin tayo. yun, baka lalo po kayong harangin, sir. Joke lang po. Anyway, Opo, Sir Robin, tama ba? Hanggang April 5 lang ito, wala nang extension, no? Yung ano po, sir, linawin ko lang po, yung application po hanggang April 5, pero po itong programang po, 2 months po ito hanggang Ayun. May 22. Uy, very Tapos good. yung rebate po ay i-credit po sa kanilang RFID every Thursday Okay. po yun. Okay. Oh, okay. So, Alright. kahit maglabas-masok, yung iba kasi baka Yes, po. tatanong, pagpasok lang, baka pagpasok lang. Parang yung pagpunta mo sa mga ibang Opo, ano po ito? establishment. Kaya kailangan po merong valid RFID at tapat na load Ayan. para po ang monitoring pa kasi through our system po yung RFID. Sa RFID, wala rin bang bawas yun? Yun nga po yung rebate natin Yun na pero rin pag yun. sa rebate ng for private yun pong existing rates natin ang naka-apply pa rin po. Wala pong exemption yan. Ayun nga, Yung pag PWD ba, tsaka senior citizen, wala na kayong discount sa Robin. Sa ngayon sir wala pa po tayong programang ganun sir. Okay. Alright. So, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong paalala at panawagan sa ating mga babiyahe, mga kababayan Opo. sa Robin. Go ahead. Yes sir, dahil taon-taon po nararanasan natin na ang talagang pagdagsa po ng mga bumabiyahe ay yung Miyerkules po ng mula tanghali hanggang halos hating gabi at saka yung Huwebes po ng madaling araw pa lang hanggang afternoon na po yun. So kung pwede pong mag-monitor ng ating kababayan bago bumiyahe at kung talagang makita nila na sobrang sikip yung daloy ng traffic po natin ay kung pwede nilang i-adjust yung kanilang pagbiyahe, mas mainam po siguro yon. At ganun din po na para sa expectation po ng ating mga motorista, mula po alas 5 ngayong hapon, mag-i-implement na po kami ng ready counterflow po for northbound traffic po natin. Ibig sabihin, kukunin po yung isang lane sa southbound para po dito sa northbound traffic po natin. At gagawin po ulit namin yun ng Miyerkules kasi expected na po talagang dagsahan. Mula pa po alauna po ng hapon, Miyerkules, and then yung Huwebes naman po 12 midnight tuloy-tuloy na po hanggang bumaba ang traffic ng hapon ng Huwebes. Sir Robin, baka lang makalimutan ko, full force ba kayo o kayo ay may 4-day work week din? Full force po ang ating mga frontliners. Ibig sabihin po yung ating mga tellers, ang ating mga patrol, mga incident response teams po. Full force pa rin po. In fact, yun po, wala pa muna pong pwedeng magbakasyon sa kanila kasi kailangan po natin yung mas maraming mga personnel para mag-attend or para tumulong sa ating mga motorista sa kanilang pagbiyahe. Right. Yan, Sir Robin, as always, maraming salamat sa iyo. At from time to time, Maraming maabalahin ka salamat namin for update po. Yes Ha? po. Good morning, sir. Yes po. Ingat Maraming po, salamat. salamat po kayo. sa inyo. Opo. Good luck Thank you. po. Alright. Po mga kabalitaktakan, si Ginoong Robin Ignacio, Traffic Operations Assistant Vice President ng NLEX Corporation, na may paglilinaw na kung sino man pong magpapakilalang kaibigan niya, humingi ng discount, hindi po kayo papayagan. Kahit may picture at pirma pa niya. Kahit ba 150cc 150cc, bawal lalo. Bawal lalo. Pero may sticker ng mukha ng ano. Bawal pa rin. Bawal. Ito nga yung binabanggit mo kanina, kung yung pati pagpasok at paglabas, natural. Kasi naman, nasanay tayo ng pagpasok natin, libre. Yung pala ang problema, paglabas mo may bayad. Anyway, iba pang tampok na balita, maring itinanggi ng House Committee on Justice ang aligasyon ng kampo ni VP Sara na isa na namang fishing expedition na nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Ayon mismo kay Justice Committee member at Bicol Sara Party List Representative Terry Ridon, hindi maaaring tawaging fishing expedition ng impeachment proceedings dahil nakabatay ito sa mga inilatag na testimonya at dokumento ng mga complainant at endorsers, bilang na ang mismong statements of assets, liabilities, and net worth ni VP Sara. Linawaan niya na may kailangan ipaliwanag ang Vice Presidente kaugnay ng sinasabing discrepancy sa kanyang SALN mula 2007 hanggang 2024. Samantala, nanindigan naman si Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, nakabatay ang mga hakbang ng komite sa mga nauna nitong desisyon na may sapat na batayan ang mga reklamo upang ipagpatuloy ang pagdinig laban sa pangalawang Pangulo. Pasada Balita. Nanindigan din si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman
Joel Chua na naaayon sa saligang batas ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, taliwas sa iginigiit ng kampo ng Vice Presidente. Bigyang din ang mambabatas mula Maynila na pinagbotohan ng kanilang mga kapwa kongresista ang mga naging hakbang, partikular ang pagpapasapina sa kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Congressman Chua, ito na ang tamang panahon para ipagtanggol ng pangalawang Pangulo ang kanyang sarili laban sa mga ibinabatong paratang sa kanya. Ang ating Kamara lamang po ang may karapatan na mag-issue ng salin dahil unang-una hindi naman po ito mahihingi ng mga pribadong individual. So tanging sabina lamang ang paraan para ito ay mahingi sa Office of the Ombudsman. At ito naman ay parte ng proseso na aming tinugunan. Wala po. In fact, ito po ay aming diniskusyon at pinagbotohan. Malag naman ang kongresista mula ikatlong distrito ng Maynila sa pasaring ni VP Sara na fishing expedition lamang ang ginagawang pagdinig o ang ginagawang impeachment proceedings. Ito ay isang fishing expedition. Mas maganda para sa kanya. Diba? Kung sinasabi talagang wala siyang kinalaman dito dahil ito na yung perfect opportunity para ipakita niya sa taong bayan na talagang wala siyang kasalanan. So ano naman ay katatakot po niya kung wala siyang kasalanan? So mas maganda nga yan dahil at least come 2028, pagtakbo niya, malinis na po siya kung sakaling mapapatunayan na lahat ito ay gawa-gawa lamang. Yan po ang tinig muli ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nanganganib na sumirit hanggang 1,400 at 1,700 pesos ang kada 11 kg cylinder ng LPG sa mga susunod na linggo. Ito naman ang ibinabala ni Regasco President at dating LPGMA Party List Representative Arnel T. kung hindi matitigil ang kaguluhan sa Middle East. Ayon kay T, kung hindi masusolusyonan agad ang supply ng LPG sa bansa sa pamamagitan ng government-to-government procurement, mga alternatibong pagkukunan ng LPG, walang magagawa ang industriya kundi itaas pa ang kanilang presyo. Minado rin ng dating kongresista na kahit pa may mga paparating silang order, di naman nila matitiyak kung hanggang kailan ang itatagal nito, lalo't pahirapan ang pagbili mula foreign suppliers dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ang worst scenario naman na nakikita ko is pataas ang presyo. Pero pagdating sa produkto, dahil this early, we have a 30 to 40 day inventory. It is enough time para doon sa aksyon ng Department of Energy na makipag-communicate sa Amerika, Russia, and Canada para kumuha ng produkto ron that can travel around 45 days ay nandito 45 to 60 days. So ibig sabihin, yung June requirement natin, kaya pong i-cover. Mataas nga lang ang presyo dahil sa layo ng pagkukunan. Pero yun na po ang pinaka-worst. Yung pagiging kakulangan ng produkto, yan po ay sinolusyonan na po ng industriya at ng gobyerno na siguraduhin may produkto. Yung presyo lang po talaga ang problema. Yan naman po ang tinig babala ni Regasco President at dating Congressman Arnel T. sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Binunyag naman ni Laban TNBS President June De Leon na malaking porsyento ng mga Transport Network Vehicle Services drivers ang hindi nakatanggap ng ipinamamahaging ayuda ng pamahalaan. Partikular na tinukoy ni De Leon ang mga tinatawag na temporary drivers o mga part-time drivers sa may iba pang trabaho. Ipinaliwanag ni De Leon na ito'y dahil finifilter pa niya ng mga transport network companies ang listahan ng mga benepisyaryo na ibinibigay sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yun po ang pagkakabanggit, no? Huwag i-filter ng mga TNCs, ibigay lahat. Hindi po ang DSW. Naintindihan po natin ang posisyon ng DSWD dyan dahil sila naman, taga-payout lang. Sila yung magbibigay ng ayuda. Kung sa listahan po nila, sabi na 27,000 ang nabigyan dito sa NCR. 65,000 ang supply cap ng supply natin dito sa NCR. Kung meron tayong 50,000 na drivers ngayon, dahil nag-open pa naman sila ng prangkisa, sabihin kulang, kung 40 to 50,000, laki pa rin ang nawawala.
Kaugnay nito, tiniyak naman ni De Leon ang patuloy na hakbang na isinasagawa ng grupo para saklolohan kahit papaano ang mga kapwa driver. Ngayon po ay meron tayong hakbang na ginagawa para kahit papano matulungan yung ating mga kasama na TNVS driver na magkaroon sila ng ayuda before Holy Week sana. Meron po tayong listahan na kung saan yung mga hindi nakakuha, dapat mag-sign up sila doon, tapos lagay nila yung lisensya nila at saka yung screenshot na meron silang application. Pag kumuha naman, pag na-approve naman po yan, ipapasa natin to sa LTFRB, DSWD. Pag na-approve naman po, bago nila makuha yung kanilang ayuda, sana tignan nila live yung application na talagang bumabiyahe sila para hindi naman po nakakahiya. Baka sabihin, pineke pa. Patinig ni Laban TNVS President Jun De Leon sa panayam ng DWIZ. Naghatid ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa Lipa City, Batangas itong ika-13 ng Marso bilang bahagi ng kanilang Corporate Social Responsibility Programs. Umabot sa higit 2,000 charity timba ang ipinamahagi sa mga residente mula sa 6 na barangay bilang ang mga senior citizen at persons with disability. Naunahan ni PCSO Chairperson Felix Reyes Jr. ang pamamahagi kasama ang mga kawani ng ahensya at mga lokal na opisyal at maging ang kapitan ng barangay na benepisyaryo. Kasabay nito nagsagawa rin ng medical at dental mission sa barangay Antipolo del Sur sa pakipagtulungan ng Lipa City Dental Chapter. Tinatayan na sa 155 residente ang nabigyan ng libreng serbisyong medikal at dental gaya ng konsultasyon, pagbunot ng ngipin at ECG, pati na rin ang pamamahagi ng gamot at bitamina. Bukod dito, bigay din ang PCSO ng tulong pang-edukasyon sa 60 estudyante mula sa nasabing mga barangay. Pasalamat naman ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng PCSO. Bang tiniyak naman ito ang pagpapatuloy din ng kanilang mga programang pangkalusugan at panlipunan para sa mga Pilipinong nangangailangan. At alam niyo ba na ang katumbas ang bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi, updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, pinalad po tayong makakausap ang mismong tagapangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na si Dr. Jose Rene De Grano. Doc De Grano, good morning po. Johnny Ibanez, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Doc. Good morning po, Doc. Magandang umaga John and Drew at sa ating mga tagapakinig. Opo. Right. Kasakali pong matutuloy itong pagtataas singil sa mga private hospital. Kailan po ito, Doc De Grano? Actually, sa totoo lang, hindi naman pa namin balak gawin yan. Pero siguro doon sa mga, halimbawa, paggamit ng generator, paggamit ng mga ambulansya, etc., baka medyo magtaas sila ng konti, kasi alam nyo na, mahal na ang krudo ngayon. Pero as much as possible, ayaw po namin gawin yung pagtataas na yan. Kasi alam nyo naman, kawawa ang ating mga pasyente. Bugbog sarado na sila sa mga gastusin. Kung kailan pa sila makukonfine, ay tataas din ang kanilang hospitalization cost. As much as possible, iiwasan po namin na magkaganyan yan. Opo. Actually, kaya nga yung iba na hospital dahil na rin sa hirap ng buhay at saka dahil sa tindi ng epekto ng mga pagtaas ng mga pangunahing bilihin, Doc De Grano. At yung binabanggit nyo po, yung binabanggit nyo pong katiting, may porsyento po ba kayong nasa datos ninyo? Gaano kalaki o Gaano kalaki o kalaki ba o kalimutan?
Siguro mga 5% po, no? Kasi ang problema po kasi dito sa ating mga ospital, karamihan po sa mga supplies, yung mga ginagamit yan, imported, ano po. Ang epekto naman po niyan ay dun sa exchange rate ng peso sa dollar, no? Ay itong pong mga dati ay binibili natin sa 47, 48, naging 57, ngayon 60 na to a dollar, no? Kaya yung pong papasok ng mga supplies at siguro yung ibang gamot at saka yung kung meron man silang binabayaran na mga equipment na sa dolyar, medyo apektado po yon sa mga ospital. Opo. Doc Rene, paano ho ba nagtitipid sa paggamit po ng krudo or sa kuryente yung iba po ninyong mga miyembro? Pwede ba yun? Hospital po Pwede kasi ba yun, yan. Doc? Doc, Anong diskarte po ginagawa ninyo? paano ginagawa po ninyo? Yung nga po, yung iba pong ospital na medyo may kaunting kakayanan, naglalagay po sila siyempre nung solar, solar solar system, panel. o solar panel po at yun po, katulad po ng ibang pong ospital na alam, at least nakakatipid po yan ng mga around 15 to 20 to at mo siguro 30%, especially po pagka ganitong mainit, nababawasan na ganong kalaki ang ibinabayad nila sa mga utilities, lalo na ang kuryente. Alright. Yun. So, ito hong pagtitipid ho na ito, of course, alam naman natin talagang magkakaroon ho yan ng epekto sa operations. Di ho ba? And of course, kapag ganyan hong may epekto sa operations, maapektuhan din ho yung mga pasyente ho natin. Hindi ho ba naman malalagay sa peligro o alanganin ang buhay po ng mga pasyente kapag ganyan po ba, Dr. De Grano? Ang pagmamanage naman po sa pasyente, hindi naman po yun dahilan sa yun, ibig sabihin because of wala silang, actually sa mga emergency, wala naman tayo sinasabi na may kakayanan ka ba, hindi. Tanggap po lahat yan. Ngayon, yung pong, siyempre, maayos naman po ngayon ang pagbabayad ng PhilHealth. So, ayos naman kami with PhilHealth. So, ibig sabihin, nababayaran kami ng tama. At siguro, yun lang benepisyo nila ng mga tao ay kung mas malaki pa yun, mas tumaas-taas pa yung benepisyo nila, mas kukunti ang kanilang babayaran or tinatawag nating out of pocket sa ating mga ospital. Opo. Event na talagang ikangay hindi pa rin mapigilan ang pagtaas ng mga produktong petrolyo. Meron po ba kayong pinagpaplanuhan or panahon or petsa kung kailan niyo ipapatupad itong maliit na ikangay porsyentong pagtataas, Doc De Grano? Lahat ba yan ng ano nyo? Lahat ng miyembro? Lahat ng miyembro? Hindi po yun na lahat. Actually, yun naman po kumbaga sa ay naiisip lang natin na posibleng mangyari. Karamihan naman po sa ating mga ospital, dama nila kung ano ang paghihirap ng ating mga pasyente. So as much as possible, ayaw nilang magtaas. Pero halimbawa, kung dumating po sa puntos na talagang kailangan nila para lang ma-sustain, para po may pagpatuloy ang kanilang paglilingkod, ay siguro tataas ng konti lang yan. As much as possible, ayaw pong gawin yan ng ating mga pribadong ospital. Opo. Nga pala, Dr. De Grano, gusto lang namin maging clear, may anong mga posibleng procedure ang maapektuhan po nitong maaari pong mangyari Taas-singil. na taas-singil. May mga particular po ba na mga procedure na possible po na maapektuhan? Siguro nga po yung nakabatay yan sa mga equipment na ginagamit nila na imported. Sa ngayon po, ang nakikita ko lang na pwedeng tumaas talaga yung paggamit ng ating transportasyon, katulad po ng ambulansya, katulad po ng mga shuttle ng ating mga pasyente, at saka yung paggamit po ng generator. Halimbawa, kung hindi estable yung kuryente sa lugar nila, ay posible pong yun ang pwedeng maging sanhi ng pag-increase ng kanilang pag-charge sa ating mga pasyente. Right. Doc De Grano, nasa inyo pong pagkakataon, baka may karagdagan pa po kayong paalala at panawagan sa atin po mga kababayan. Go ahead, sir.
Well, kami naman po sa pribadong ospital, although nakikita lang po namin na posibleng magtaas, hindi pa po ginagawa yan. Ramdam po namin ang paghihirap ng ating mga kababayan. Kaya umasa po kayo na gagawin namin as much as possible kung anong pwedeng gawin para hindi po tayo magtaas ng mga ganito ng ating mga charges sa ating mga ospital at nang maipagpatuloy po natin ang paglilingkod sa ating mga kababayan. Alright. Again, maraming salamat po sa pagkakataon, Doc De Grano. Good morning po. Good luck sa inyo at ingat po kayo. po kayo, Doc. Salamat po. God bless. Thank you very much. Salamat po. Alright. Po mga kabalitaktakan, paglilinaw lamang pinag-aaralan pala. At ang binabanggit niya, hanggat kakayanin, hindi sila magpapatupad ng pagtataas. Yung sinasabing minimal is 5%. 5%. At kung sakasakali man na magpapatupad sila, paglilinaw ni Dr. De Grano, ito yung sa transportasyon, kuryente, utilities, and in particular, yung kanilang standby generator set. Doon huhugutin. Yung mga binibili nilang equipment na imported. Oo. Alright? Kasi karamihan naman dyan mga imported. Ang inyo pong napakinggan, si Dr. Jose Rene De Grano, ang tagapangulo po ng Private Hospitals Association of the Philippines, Incorporated. Pasada Balita. Sa oras na 39 na sandali makalipas ang ikapito ng umaga, nagdeklara na ang Sangguniang Panlalawigan ng Sorsogon ng State of Calamity. Bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nakaapekto na sa kanilang ekonomiya. Batay sa Resolution number 215-2016, pinahihintulutan ng pamahalaang panlalawigan na gamitin ang Local Disaster Risk Reduction and Management Fund kabilang ang Quick Response Fund upang magbigay ng tulong sa mga mamamayan. Inatasan naman ang lahat ng LGU sa lalawigan na magsagawa ng angkop na mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagsirit ng presyo ng oil products habang tinitiyak ang tuloy-tuloy na paghahatid ng mga serbisyo publiko. Pasada Balita. Sa pagkakataon po ito, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Alamin natin ang sitwasyon sa Aurora Boulevard, Cubao area kaugnay ng ikinasang transport strike mula kay John Rees Red Lips Calata. John Rees! Magandang umaga, Kuyang John at Kuyang Drew. Ilang jeepney drivers at mga progresibong grupo ang nagpalipas ng gabi dito sa Aurora Boulevard, Cubao, Quezon City. Ito'y bilang bahagi pa rin ng kanilang 2 araw na kilos protesta na nagsimula kahapon sa gitna ng nakalululang presyo ng mga produktong petrolyo, bunsod ng tensyon sa Middle East. Ayon kay April Guevara ng Kabataan para sa Tribong Pilipino, minarapat nilang tito na matulog sa tabi ng lansangan bilang pakikiisa sa mga tsuper na naging unaan nilang tagahatid sa kanilang mga destinasyon. Bilang siyempre ang mga kabataan, kaisa siya ng malawak na hanay ng tsuper. Bilang naniniwala ang mga kabataan na kasama natin ang mga tsuper simula pa lamang nung tayo ay nagko-commute bilang isang commuter, ang mga tsuper ang unang nagdala sa atin kung saan man tayo tumungo sa ating destinasyon. At syempre, merong lakas ng loob at militanteng diwa ang mga kabataan na matulog sa lansangan at gawin itong silid-aralan upang makipamuhay at alamin yung tunay na karanasan ng ating mga tsuper. Kasabay nito, patuloy pa rin ang panawagan ng mga tsuper na alisin na ang tax sa langis upang mapababa na ang presyo ng petrolyo. Narito ang tinig ni Tony Prado, Pangulo ng CD JODA. Sa gobyerno, ang panawagan po namin sa gobyerno ay rollback ang presyo ng langis, tanggalin ang VAT at tax upang sa ganon ay malaking tulong din sa amin para kumita man kami kasi sa ngayon halos wala na kami kinikitan talaga, napupunta lang sa presyo ng langis. Kuyang John at Kuyang Drew, ayon sa mga grupo ng mga demonstrador dito sa Aurora Boulevard, magsisimula muli sila sa pag-iingay o noise barrage at pagkilos mamayang alas 8 ng umaga. Ako si John. Rees. Okay, Kuyang John? Kamusta yung mga pasahero? May naapektuhan ba? Kuyang John, sa gitna ng kilos protesta nila dito sa Aurora Boulevard, makikita natin na meron pang ilang mga jeep na namamasada rin. So kung merong mga apektadong pasahero, makikita natin na parang normal lang bilang na umaga ng mga commuter. Ayun.
yung sinasabing libreng sakay ng gobyerno, meron ba? May namataan Dito ka ba dyan? banda sa Kuyang John, dito banda sa Cubao area, wala na. Galaw ng konti, nawawala ka. Konting pihit ka. Yan. Sa ngayon, Yan, sa go ahead. ngayon Kuyang John, wala gaanong wala kaming nakitang libreng sakay dahil parang normal pa rin ang operasyon ng mga jeep dito sa Cubao area. Oo. Kumusta naman yung nasilip mo ba yung mga pasahero dyan sa LRT at MRT? Marami pa rin ba? Kuyang John, okay lang. Pareho lang din sa typical na araw ng pag-commute ng ating mga commuters. Right. Maraming salamat. Ako si John Reeds Galata, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Panahon na para bawasan ang weekly working hours sa Pilipinas. Ito naman ang panawagan ni Partido Lakas ng Masa President Leody de Guzman matapos makapagdala ng mababang work-life balance score ang bansa noong nakarang taon. Batay sa 2025 Global Life Balance Index, nasa 41 pwesto ang Pilipinas sa 60 bansa at ikalawa sa mga pinaka-mababa sa Southeast Asia. Yan ang pinaka magandang gagawin at ikatutuwa ng mga manggagawa kung papaikliin na yung oras ng pagkatrabaho. Dahil grabe na sa ibang bansa, mga 27 hours na lang a week 34 hour per week. Sa atin, 48 pa rin yan ang karamihan o kaya lagpas pa dahil nauobligang mag-overtime dahil sa baba ng sahod. At yun ay nakaka-apekto rin dun sa work-life balance ng ating mga Pilipino. Iginit din ni Calyodi na dapat nang tugunan ang pamahalaan ng naturang usapin sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo dulot ng early big-time oil price hike. Bawa sana sa solo parents. Sana may mga daycare center para yung mga bata, anak nila, sa halip na diretso na sa trabaho, ay bibit-bitin pa nila doon sa kanilang mga kapatid para ipahabilin. O kaya yung kanilang nanay, kung sana merong mga Home for the Aged na proyekto yung gobyerno para yung kanilang mga elderly ay doon iladak na lang para hindi abala kasi palaging ihatid muna yan o kaya susunduin yung pamangkin para tumigil muna doon sa bahay para magbantay sa maghapon. Yung ganun bang mga intervention. Kapatinig ni Partido Lakas ng Masa President Calyodi de Guzman sa panayam ng DWIZ. Balitang pangkalakalan. Ikinagalak ng Philippine Exporters Confederation ang paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Republic Act 12316 na layong tapyasan o pansamantalang itigil ang excise tax sa mga produktong petrolyo sa loob ng hanggang 2 taon. Ayon sa PhilExport, makatutulong ang hakbang na ito para mapabuti ang gastos ng mga negosyo, lalo na sa transportasyon at logistics na malaking bahagi ng operasyon ng exporters, partikular ang micro, small at medium enterprises. Maniginit ng PhilExport na kailangang malinaw at mabilis ang implementasyon ng nasabing batas upang agad maramdaman ang benepisyo nito. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Pinahintulutan na ng Iran ang mga Malaysian vessels na dumaan sa Strait of Hormuz sa linsunod sa direktiba ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim. Ito'y kasunod na rin ang kanyang pakikipag-usap sa mga leader ng Iran, Egypt, Turkey at ilan pang regional countries. Tinayak naman ni Ibrahim na pananatilihin ng Malaysian government ang oil subsidies pero pagpaplanuhan at gagawa muna sila ng hakbang upang mabawasan ang epekto ng supply disruptions. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Amin natin ang sports update mula sa dating MVP sa basketball, si paring Jordan Gutierrez. Pare, pasok!
Nagpakawala si Jaylen Brown ng matinding opensa sa third quarter upang pangunahan ng Boston Celtics sa score na 119-109 laban sa Oklahoma City Thunder sa 2025-2026 NBA regular season. Kumamada si Brown ng 31 points kabilang ang 14 points sa third quarter kung saan nabaligtad ng Boston ang takbo ng laro. Nag-ambag din siya ng 8 rebounds at 8 assists sa kanyang all-around performance. Bagaman naiwan sa unang bahagi ng laro, umarangkada ang Boston sa third quarter ng laro sa pangunguna ni Brown at nakuha ang 88-83 na score papasok ng fourth quarter. Sinubukang humabol ng Oklahoma City at naibaba ang agwat sa score na 115-109. Ngunit sinagot ito ni Brown ng isang layup bago sinelyuhan ni Derek White ang panalo sa free throws. At yan ang ating sports news. Ako si Jordan Gutierrez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Iligo ba kayo sa saluyot? Meron pa ba yan? Meron naman. Parang hindi ko nakikita. Yan yung maano, di ba? Yung madulas. Merong katambal yan dati, saluyot tsaka ano isa? Ano ba isa? Kuyang Winner? Kuyang Winner, ano yung bukod sa saluyot? Ano pa yung isang madalas na? Ha? Hindi okra eh. Parang Hindi. dahon din siya eh. Parang dahon din eh. Alokbate! Yan, oh. Alokbate, tsaka saluyot. Yung mga nawawala na ngayon eh. Tsaka yung mga isdang gurami at tsaka martiniko, hindi na ako nakakita nun. Wala na. Sa mga lalawigan na lang siguro meron. Pero maganda daw ang sinasabing epekto niyan sa balat, mata at dugo. Totoo nga ba yan? Alamin mo natin. Verum Est mula kay Michaela Tagaloy. Alam mo ba na may napakaraming benepisyo sa kalusugan ang isang simpleng gulay? Isa ang saluyot sa pinakamasustansyang gulay sa mundo na mainam para sa diabetes, sakit sa puso at mataas na kolesterol. Ayon sa mga expert, siksik ang saluyot sa bitamina at minerals tulad ng vitamin A, C, E, K, B6, calcium at iron. Nakakatulong ito para sa malusog na balat, malakas na immune system, matibay na buto at maayos na dugo. Dagdag pa ng mga eksperto, nakakatulong din ang saluyot sa paningin, paggaling ng sugat at pagpigil ng anemia. Maaari itong lutuin sa mga ulam tulad ng dinengding, inabraw, paksiw, sopas o bulanglang upang masulit ang nutrisyon. Kaya sa susunod na mamimili ka ng gulay, huwag mong kalimutang isama ang saluyot sa iyong hapagkainan. Isang simpleng paraan para sa masigla at malusog na katawan. At yan ang ating balitang pangkalusugan. Michaela Tagaloy, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yun pala yung saluyot, masarap sa dinengding. Dinengding. Sa pakbet kaya sinasama. Pwede rin, sinasama. Kasi ang problema sa Nasama ano, rin pag namin. hindi kilala kasi yung gulay, hindi rin kinakain eh. Tsaka sa bulanglang. Oo, mukhang masarap ano? Masarap yun. Saluyot. Kanain mo nakakapagpaganda pala. Tsaka kasi ilola ko, di ba, Ilocano? Nagluluto. Nasa lola ko yan. Ano? Baka tumagal naman tayo. Baka ito yung matindi to. Ito na. Showbiz update na tayo. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Baka hindi kasi matapos yung bangayan ng mga lola natin. Ng pagalingan ng mga Sigurado, lola natin. Eto, Kasi alam mo problema? Kababata ni Kuyang Winner yung mga lola natin. Anyway, sigurado showbiz yan. update. Mula sa isa ring lola. Gandang lola. Gandang lola. Ang nag-iisang bini ng IZ. Binibigote niyang tuwa. Para sa aking balitang showbiz, emosyonal na ibinahagi ng Asia Songbird na si Regine Velasquez ang kanyang plano na magretiro na sa industriya. Ito'y kasabay ng kanyang paghahanda para sa kanyang last big solo concert bilang celebration ng kanyang ika-40th anniversary sa industriya ngayong October. Gayunpaman, nilinaw ng singer-actress na hindi nangangahulugan na ang kanyang retirement ay tuloy ang pagpapaalam sa industriya dahil patuloy pa rin umano siyang gagawa ng ilang undisclosed projects sa 2027. Ipinunto rin ni Regine na ang kanyang pagretiro ay isang paraan upang mabawasan ang pressure at magkaroon ng freedom na piliin ang mga trabahong nais niyang gawin sa halip na laging isipin ang pagpapasaya sa lahat ng kanyang supporters. Sa ngayon, inaabangan ng fans ang detalye ng kanyang nalalapit na anniversary concert na inaasahang magiging isang makasaysayang selebrasyon ng kanyang 4 na dekadang kontribusyon sa OPM.
At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Feeling ko frustration yung naramdaman ni Regine. Alam mo kung bakit? Ilan taon na ba si Regine? 40 years na yata siya sa industriya. Sa industriya. Ang problema, alam mo kung bakit? Frustrate siya. Dahil hindi natupad yung pagdala sa kanya sa palasyo. Dahil noong una kinentala niya Ano yun? Dadalhin kita sa aking palasyo. Tuloy mo na yan. Mag-good news na nga ako. Namangha ang publiko sa isang person with disability na grade 6 student sa Barangay Taburos, Puerto Princesa City sa Palawan. Matapos na ibalik nito, isaole ang wallet na may lamang pera ng isang senior citizen noong Marso 25. Ang nasabing PWD student ay kinilala pong si Jeric, mag-aaral ng Apply Elementary School sa Barangay Tagburos. Ayon sa ulat, naiwan umano ng senior citizen ang kanyang pitaka sa wheelchair sa labas ng kanilang bahay. Samantala sa kabila ng kalagayan ni Jeric, kahit hirap sa paglalakad at pagsalita, pinili pa rin niyang gumawa ng mabuti, maibalik lang ang wallet at pera ng may-ari nito. Talagang Congratulations. Be a good boy. Saludo kami. Magandang Saludo kami ehemplo. sa iyong ginawa. Dadalhin lang ng hangin ang pangarap ko. Nagugulat si Cristel. Bakit? Ha? Kaya mo daw ba talaga mag-falsetto? Oo naman! Ano ba? Happy birthday, Kim! Kim Gomez! Grabe ka. At saka kay Father Emmanuel, Father Nono Alfonso, happy birthday, Father. Yeah. Paalam na tayo. Happy birthday nga pala. Sa Minsan lahat ng- kakantahan ko kayo falsetto. Nakabalseto. Atchap! At sumayin niyo po ang Friday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banez. At True Nasino. At nabayan po ang susunod na palatuntunan ng mga barako. Yan! Karambona! Lagi niyo po yung tatandaan, ano't ano man ang mangyari, mahal namin kayo. Oh yeah. Oh yeah. Happy weekend!